Hi guys! So, welcome back to my channel. So, for today's video, nakita nyo naman sa ating title is our journey for getting a Japan visa. So, for today's, ang agenda natin ay pupunta muna ako ng mga bank. Dalawang bangko kasi yung pupuntahan ko. Siyempre, I need to get a proof na meron akong panggastos sa Japan. So, ang date ngayon is October 4, Friday. And hopefully, maging successful tong journey natin sa pagkuha ng Japan visa. And next week yung tinatarget kong date na mag-apply. Ang agency na pag-a-applyan ko is sa may UHI sa Makati. I'm not sure sa place pero alam ko sa Makati siya. Parang yun lang yung na-search ko. May mga nakausap na rin ako. Nag-ano na rin ako ng mga requirements. Ano tawag dito, nag-company, parang gano'n, nag-ready na ako ng ating requirements. Ngayon is, kukuha lang ako ng bank certificate at saka magpapapicture din ako yung Japan visa facial photo. Yes! So, nandito pa ako sa bahay and maya-maya alis na rin ako. And sana maging successful, no? And I really want to share this journey sa inyo, guys. Kasi last time, di ba, yung vlog ko about immigration, something ganyan, is ang dami talagang mga questions. And sorry kung late reply ako kasi syempre busy person din ako. And hindi ako masyado nakapag-focus sa vlog, pero hopefully this time makapag-focus na ako and makapag-share ako ng mga travel tips. Wow, naging travel, vlogger, ano. So anyway, ayan na, alis na rin ako kasi it's 9:18 in the morning. So, bukas naman na yung bank ng 9 a.m. and malapit lang naman yan dito sa bahay. Around 30 minutes lang nandun naman na ako. So, yeah, let's go! 3 hours later. Hi guys! So, gusto ko nang ipakita sa inyo yung mga nakumpleto kong requirements for today's agenda. So, dito siya nakalagay. Ayan. And actually, napabili ako ng pouch na to, itong napakalaking pouch na to kasi bitin ako sa ganito dahil pag may envelope ako na kailangang ilagay, hindi siya umuubra. So, talagang pang mga bond paper lang talaga siya. So, meron akong ganyan. Pati ganito, napabili rin ako. Ayan. Kasi para pagka, alam mo yun, pagka nasa flight ka na, nandito yung passport mo, mga resibo, ticket, boarding pass, madali mo siyang ma-access, di ba? Tapos, meron pala akong checklist dito. Though, meron namang nakalagay dun sa Japan Embassy website ng mga listed requirements. Pero nagsinulat ko pa rin siya kasi katulad niyan, chine-checkan ko kasi kung nagawa ko na siya or nakompleto ko na siya. So, ito yung nabili ko kanina dun sa Fisher Mall Department Store sa may school supplies area. Nabudol pa nga, pero kailangan. Ay, kailangan ko yan, kaya bibilin ko yan, ganon. So, ito yung mga requirements or yung listed requirements. Sinulat ko siya. So, dito siya nakalagay. Ayan. So, ano ba yung unang-unang requirements pagka mag-a-apply ka ng visa? Siyempre, number 1, pera. Kailangan may pera ka. Ganon. Joke lang. Biro lang. So, siyempre, number 1 is Philippine passport or passport mo or valid passport. Ang daming passport, 'di ba? Joke lang. Valid passport lang ang kailangan syempre. Tapos application form. Ayan. Kita nyo ba? Application form. Ayan. Syempre kailangan yung fill upan nyo. So application form. Tapos, PSA within 1 year. So, yung PSA ko kasi is parang ang tagal ko nung huling nakakuha. Kumuha ko last August. Yes. Kumuha ko ng PSA via online. Mabilis lang naman siya. Kaya, at least, hindi ka napipila sa munisipyo, diba? Dadalhin na sa'yo.
So, PSA within 1 year, kailangan yan. And, ito rin yung ginawa ko kanina. Nagpa-picture ako sa Picture City. Ayan, ang taba-taba ko dyan, T. Pero, wala, kailangan yan eh. Requirements yan. Alangan naman picture natin. Kasi, ang kailangan atang pictures or picture na ilalagay mo sa application form is within 6 months. Wala akong within 6 months. Last year pa, ang payat ko pa. Ngayon, ang taba ko na. So, ayun na yung mga requirements, di ba? Ang daming mga hanash. So, may picture na ako, facial picture, guarantee letter. Kasi, kaya ako may guarantee letter, ang in-apply ko kasing visa is tourism with guarantor. So, ang guarantor ko is yung boyfriend ko na nasa Amerika. Yes, ayan, yung letter of guarantee. Kita nyo ba? Yan. Next is proof of relationship with the guarantor. So, kailangan ng proof of relationship kasi baka mamaya kung sino-sino lang yan, diba? Joke lang. So, we have our joint account kasi, ayan. So, isa yan sa proof of relationship. And last, itong pictures nyo together. Isa yan sa magpo-prove na may relationship talaga kayo, mga pictures nyo. And then, dahil nga, I have my guarantor, kailangan ko ng kanyang bank statement, ITR, and COE. So, ito yung kanyang bank statement na napakakapal dahil dalawang bank yung nilagay niya dyan. Alam nyo ba guys, fresh from USA to. As in, fresh from USA. Ang ganda nga nung bond paper nila eh. Tapos, yun na nga yung bank statement, COE, at saka ITR, income tax return. And then, itong itinerary in Japan. So, kung ilang days kayo lalagay mo dyan. So, that's it. Yun lang naman yung mga requirements na inayos ko. Actually, madali lang naman pala talaga siya, guys. Kaso, medyo mag-aano ka lang talaga ng oras. Alam mo yun, medyo mag-aalat ka lang ng oras. Tapos, ayun lang naman guys. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo or sabihin sa inyo yung mga basic requirements or requirements pag mag-a-apply ka ng Japan visa. So, pwede naman kayong mag-search talaga kung talagang hindi nyo carry. Talagang magpapa-assist tayo sa mga agency, ganyan. Tuturuan naman nila tayo. So, alam ko, nabanggit ko na kaninang umaga kung anong agency yung pag-a-applyan ko, which is Universal Holidays Inc. sa may Makati. I don't know, pero alam ko doon. Yun yung na-search ko. Doon ako mag-a-apply ng visa. So, samahan nyo ko guys sa journey na to. Gusto ko talagang i-document tong trip na to. Sana maging successful. And lahat ng mga gusto mag-travel, sana makapag-travel kayo this year or next year, diba? Go, go, go para naman for making memories, diba? So, ayun lang guys, samahan nyo pala ako on Monday kasi pupunta na ako dun sa agency. Ipapasa na natin tong mga requirements na to. Talagang mag-alat ng time for this visa application. So, pupunta ako dun on Monday. Talagang Monday na Monday, pupuntahan ko sila para mag-apply. So, i-update ko kayo kung ma-approve ako or ma-deny. And hopefully ma-approve para ma-share ko sa inyo itong experience. So, yes guys, samahan niyo ako on Monday. One eternity later. Pagod. Patay mo. Hi guys! So, ayun na nga.
I'm really sorry, hindi na ako masyado nakapag-vlog doon kanina. As in, talagang nag-focus lang ako. Ganun pala talaga pagka medyo focus ka doon sa ginagawa mo, talagang nakakalimutan mo na may iba ka pang ginagawa. Pero meron naman ako mga konting clips, di ba, nakita nyo naman. Ganun lang talaga. As in, medyo, di ko alam kung anong tawag sa naging experience ko. Grabe ba? Mag-aara ba? Or what? Pero, ang gara lang kasi ang tagal ko talagang nag-intay, like 4 hours. Siguro nga first come, first serve talaga sila. So, medyo matagal talaga yung pag-apply siguro talaga. Ganun talaga, yung maproseso talaga. Pero kasi, 4 hours nga ako nag-intay, diba? Tapos parang 5 to 10 minutes lang akong na-accommodate. Kasi, hindi ko sure kung good thing ba yun or bad thing. Kasi, siguro dahil kompleto siguro yung papel ko, okay naman, hindi na masyadong nabusisi, pero siguro naman chinek naman, diba? And may mga ilang tanong din naman ako na nasagot, kaya okay naman siya. Talagang maproseso yung pag-a-apply ng Japan visa. And kudos talaga sa mga agent. Grabe, ang daming applicant kanina. Nahiya lang kasi kung mag-video doon dahil syempre for privacy din siguro nila. And basta di ko sure kasi kung ano yung masabi ko sa naging experience ko. Parang ang gara ba or magrabe ba. But anyway, it was a nice experience. Hintayin na lang natin kung kailan sila magte-text kung approve ba tayo or denied tayo. So, finger cross. And sana ma-approve para makapunta tayo. And kung hindi, okay lang naman. Better luck next time. So, ayun guys, sorry kung hindi na ako masyadong nakapag-vlog. Pero, tuloy natin tong laban na to. Joke lang. Anyway, ayun lang naman. Hintayin na lang natin yung message or email ng UHI kung ma-approve ba tayo or ma-deny. So yeah, keep on praying. Hi guys! So here's the update sa ating Japan visa application. So, di ba nag-apply ako noong October 7, 2024 sa UHI Dusit Thani sa Makati. And yes, nag-text sila ng Tuesday na naipasa na daw nila yung mga documents ko sa embassy. Kumbaga, parang naka-login na ako doon. Parang ganon, something like that. So, tonight is Friday, October 11, 2024. Nag-text na ulit yung agency na for pick up na daw or for collection na daw yung aking passport. So, tomorrow is Saturday, October 12. Sarado ata sila or hindi sila nagpapapick up. So, next week ko pa mapipick up yung aking passport. And hopefully, sana ma-approve tayo. Ang bilis, grabe. Naririnig ko dun sa agency last October 7 na ang daming nag-a-apply. So, parang medyo matatagalan yung pag-release ng passport. So, ngayon, nabigla ako. Ang bilis, nakakatuwa, na nakakakaba, nakaka-excite. Ang mixed emotions talaga. So, hopefully talaga ma-approve tayo para makapunta tayo ng Japan soon. So, samahan nyo ako next week. Kukunin natin yung passport ko dahil, di ba, sinabi ko naman sa inyo na isasama ko kayo sa journey na ito. So, yun lang. A very quick update lang, guys. So, tara. Punta tayo ng agency next week. We're on the way na sa UHI. So, nandito na kami sa UHI. Hi! Sa'yo. Kabisa siya. May Japan visa na ako. Ito ang lucky cat. Tulog. Nagpicturean mo.
Ramen time! Hi guys! So, here's the update sa ating pagkuha ng Japan visa. So, here's the good news. I got my visa. So, syempre, single entry lang yung in-apply natin. Kaya single entry lang din yung binigay sa atin. So, nag-apply ako noong October 7, 2024. Tapos, na-approve tayo noong October 10, 2024. Tapos, nakuha natin ngayong October 14. Kasi weekends na sila nag-text or Friday night na. So, wala silang releasing ng weekends. So, talagang weekdays ko siya mapupuntahan. And, sorry, medyo matamlay ako kasi nilagnat ako. Di ko alam kung bakit. Siguro kay isip. Nakaka-anxiety pala kumuha ng visa. Hindi, joke lang. Anyways, ayan, nag-grant tayo ng single entry ni Japan. So, hopefully, makapunta tayo ng Japan this coming months. I don't know kung December or January, pero hindi tayo pwedeng hindi magpunta. So, ayun guys, salamat sa pagsama sa journey na to. And I hope na may natutunan kayo. And kung may mga tanong kayo, pwede naman yung mag-comment down below. And try nating sagutin yan sa abot na ating makakaya. And yun, thank you guys for watching. And di ko alam kung anong next vlog natin. Siguro, Japan na. Ayun guys, thank you. See you, Japan!